Nagsampa ng kaso si Vic Soto laban kay Daryl Yap dahil sa teaser ng The Rapists of Pepsi Paloma. Muntinlupa City, Pilipinas, January 9, 2025, nagsampa ng formal na reklamo ang veteranong komedyante at aktor na si Vic Soto laban sa kontrobersyal na direktor ng pelikula na si Daryl Yap. Ang reklamo ay May 19 bilang ng cyber libel, na nagugat sa kontrobersyal na teaser para sa paparating na pelikula ni Yap, ang The Rapists of Pepsi Paloma, na direktang binanggit ang pangalan ni Soto. Ang reklamo ay inihain sa Muntinlupa City Regional Trial Court noong Huwebes ng umaga. Si Soto, kilala sa matagal na karera sa entertainment sa Pilipinas at sa kanyang pagiging host sa sikat na palabas sa telebisyon na Eat Bulaga, ay nagpahayag ng kanyang desisyon na magsampa ng kaso sa isang press conference na ginanap sa labas ng court. Nagsampa na kami ng kasong cyber libel, aniya, kumpirmasyon sa aksyon na kanyang pinag-usapan dati bilang tugon sa malawakang atensyon na nakuha ng teaser ng pelikula ni Yap. Ang kontrobersyal na teaser, na inilabas noong bagong taon, January 1, 2025, ay nagdulot ng malawakang debate at kritisismo dahil sa paglalarawan nito sa mga pangyayari sa nakalulungkot na pagkamatay ng yumaong aktres na si Pepsi Paloma. Ang pelikula, na naglalayong magbigay ng liwanag sa mga pangyayari sa pagkamatay ni Paloma, ay matagal nang pinopromote sa nakaraang taon, na nagdulot ng pananabik at kontrobersya bago pa man ito ipalabas. Si Soto, na naging paksa ng haka-haka at paninisi ng publiko mula nang ipalabas ang teaser, ay nagdiin na ang kanyang aksyon ay hindi personal. Hindi ito personal, paliwanag niya, binibigyang diin ang kanyang pagtitiwala sa sistema ng hustisya ng Pilipinas upang mahawakan ng maayos ang bagay na ito. Ako ay laban sa mga taong walang pananagutan, lalo na pagdating sa social media, dagdag niya, binibigyang diin ang kanyang paninindigan sa responsableng paggamit ng mga online platform. Nang tanungin tungkol sa kanyang reaksyon sa paglabas ng teaser, sinabi ni Soto na hindi siya nagulat. Medyo inaasahan ko na ito, dahil matagal na itong pinopromote simula noong nakaraang taon, paliwanag niya, na higit pang binibigyang diin ang kanyang pananabik sa paglabas ng pelikula at ang kasunod na publisidad na malamang na makuha nito. Sa kabila ng atensyon ng publiko at kontrobersya na nakapalibot sa kaso, tiniyak ni Soto sa press na maayos siya. Okay lang ako, aniya, binibigyang diin ang kanyang katatagan sa gitna ng legal na laban. Ulit din niya ang suporta ng kanyang pamilya. Siyempre, suporta siya ng todo, aniya, na tumutukoy sa kanyang asawa na si Pauline Luna, binibigyang diin ang kanilang nagkakaisang paninindigan bilang isang pamilya. Hindi lang ang asawa ko, pati na rin ang mga anak ko, mga kaibigan ko, at tingin ko marami sa ating mga kababayan ang nakasama ko sa laban na ito, dagdag niya, binibigyang diin ang malawakang suporta na natanggap niya. Tumanggi si Soto na magkomento ng tanungin tungkol sa posibleng mga motibasyon sa politika sa likod ng pelikula, o ang epekto ng atensyon ng social media na nakapalibot sa kaso sa kanyang pamilya. Gayunpaman, tiniyak niya sa publiko na ang kanyang pamilya ay nasa kanyang likuran at susuporta sa anumang aksyon na kanyang gagawin. Suporta sila ng todo, aniya, binibigyang diin ang lakas ng kanyang mga ugnayan sa pamilya. Tungkol kay Daryl Yap, nanatiling maigsi ang tugon ni Soto. Wala namang sasabihin. Happy New Year, sagot niya, na nagpapakita ng kanyang hangarin na mapanatili ang focus sa legal na mga proseso at sa resolusyon ng kaso ng sistema ng hustisya. Ang legal na laban na ito, na may mga kilalang tao at kontrobersyal na paksa, ay masusing susubaybayan ng publiko habang nagpapatuloy ito. Ang matatag na paninindigan ni Vic Soto laban sa walang pananagutang pag-uugali at ang kanyang pagtitiwala sa sistema ng hustisya ng Pilipinas ay tiyak na magiging pangunahing aspeto ng patuloy na legal na kaso na ito.